Hindi lang mag-iinit ang bibig sa anghang ng pagkain dito sa Bicol. Dito sa Manito Public Market, makabibili ng literal na mainit-init pang mga kakanin. Katulad na lang nitong balot na balot sa dahon ng saging na binutong at puto bukayo. Kasama raw ang mga ito sa listahan ng mga paboritong almusal o merienda ng mga Bicolano. At balita ko, paborito raw ng mga parokyano ang luto ni Nanay Lorna. Oh, ito po yun. Magkano po isa? 12. 12 ito. Opo. Ito pong binutong. 20 po. 20 lang po. Ginagawa ni Nanay Lorna ang kanyang binutong gamit ang bagong pigang gata ng nyog. Saka hahaluan ng konting asin. Para sa lalagyan, magpapaso siya ng dahon ng saging para hindi ito madaling mabutas. Alagay po tayo, sir, ng isang tasang bigas. Ganyan. Oh. Ilalagay po. Saka lalagyan po natin ng isa rin po Isang tasa. puno. 1:1. Opo. Dahil hindi yan po maluluto kung Kung walang tubig, Walang or tubig liquid. sa- Opo. Ilang taon nyo na pong ginagawa ito? ay 26 years old na po ako. 26 Opo. years. Kapag mahigpit na ang tali, pwede na itong iluto sa kumukulong tubig ng hanggang 1 oras. Ito po yung, sir, yung kutsilyo. Thank you, ha? Ay, may kutsara dapat. May kutsara dapat. Tapos Ano yan, na tabi? nanay. Po, yun. Okay. Yep. Para siyang mas malambot, mas maalat na suman. Yun. Pero nandun pa rin yung sarap niya. On the salty side siya, di ba iba yung hinahalo mo yung sweet and savory? So maglalagay ka ng bao dito, matamis na bao. Oh, tapos nun mangga. Naku! Naglalaway na nga yung cameraman namin. Oh, nahulog na yung laway. Oh. Tsokolate baterol. Sangkatutak na. Skubado. Condensed milk. Caramel. Maple syrup. Tanggal ang kuko. Tanggal ang paha. But it's all worth it. Ang susunod kong lalantakan, puto bukayo. Oh, man. Mainit-init pa bagong luto, hindi nga natulog po sila. Di ba rin talaga kapag bagong luto, pati yung texture ng, yung malambot, yun yung hinahanap naman natin talaga, yung mga bread lovers out there, yung mga pinipindot-pindot mo, yung texture, pag ninunguya mo, so sasama yung pustiso nyo, kapag may pustiso kayo, yung bukayo kasi nila, yung saktong tamis ba? Minsan kasi, may mga iba sobrang tamis na, ito mo yan? May laban? Nakakap. 12 pesos, nakakabusog to. Buhin ko to. Yan, busog ka na. Paano? Sa tagal nang nagtitinda ni Nanay Lorna, hindi pa raw niya tinataasan ang presyo ng kanyang mga paninda para mabilis itong maubos. Dahil dito, napag-aral niya ang 12 anak. Ang pangako ko po, ma'am, sa sarili ko habang may lakas pa ako para makagawa pa ako. Sige lang po kasi marami pa ang pangangailangan. Dito rin sa palengke, makabibili ng mga alimango sa halagang 400 pesos kada kilo. Dahil nga sagana sa alimango ang bayan ng Manito. Bilang pasasalamat, nagkaroon ng crab cooking contest noong 2022. At 2 putahe na inilaban dito ang talaga namang nanaig, ang crab humba at kalderetang alimango. Ito, ngayon lang talaga ako makakatikim at makakakita ng alimango na kinaldereta. Pareho lang ito ng proseso sa kung paano lutuin ang pork o beef caldereta bijeros. Ang pagkakaiba lang, may extra ingredient. Ang kakulitan ni Ate Jocelyn. May ibubulong ako sa inyo, sir. Ay, ano po yung bubulong niya? Oo nga po. Sabi ko, paano natin maluluto, mapapalambot yung carrots, pati yung patatas kung wala tayong tubig. Yes, po. What's your name? Wow! Teka, ano nag-iba? Yung lasa ba? Napa-English ka?
I forgot. Sa sobrang sarap. Wala bang, naglagay na nga pala tayo ng ketchup. Mag-a-add po tayo ulit mamaya ng konti. Ketchup sa alimango. Sa kulitan namin ni Ate Jocelyn, naluto na nga ang alimangong kaldereta. Siyempre, pati ang crab humba, matitikman din natin, Beros. Pwede rin. Pwede rin pala. Gets. Humba nga talaga siya. Siyempre, humba ingredients eh. Although, katulad na sinabi ni nanay, bakit hindi ito niluluto? Dahil, medyo mahal. Alimango eh. Fresh na fresh pa. So yes, sipin niyo humba, pero kinakain niyo alimango. At fresh na alimango at that. Punta na tayo dito sa... ito yun eh. Ito talaga yung... Wow. Kaldereta. Uy, mainit-init pa. Pati fresh. Fresh na fresh. Kalderetang kaldereta. Alam mo, may lesson eh. May lesson dito eh. Kahit pagluto ka ng hotdog, tapos yung ingredients mo, kaldereta o humba, yun talaga yun. Yun talaga yun. So kung gusto yung mag-cost cutting, lahat ng ingredients ng paborito nyo, adobo, kaldereta, humba, kare-kare, sinigang, itlog. Yan po yung, di ba? Wow. I learned my lesson today. Thank you, Nay. Mga biyahero, alam niyo ba kung para saan to? Pwede mo naman gawing... Wi-Fi? No? Suot ko nga, pre. Para may tao. Pang blush on. Uy, teka, malangaw. Kain yung pagkain. At syempre, Yun talagang original. Original. Late ako, pupunta na ako sa school. Ang totoo niyan, ang walis tambo na made in Manito, isa raw sa pinakamatibay na walis sa buong Pilipinas. How true? Si Tatay Domingo, kabilang sa pamilya na gumagawa ng walis tambo mula pa sa kanyang kalololohan. Oo, halos po ang gumagawa niyan dito sa amin. Mga 80 to 85% walis tambo po ang pinakahanap buhay. Kahit anong pagbaloktot sa walis na to, nako, walang lagas yan. Sana all secured. Ang kanila raw sikreto, nasa proseso. Isa-isa nilang sisiguraduhin na tuyo na ang mga talahib na kanilang gagamitin. Papagpagin ito para magpantay at matanggal ang maliliit na bunga nito. Tsaka ito puputulin. At ididikit sa kahoy gamit ang alambre, tali at pako para talaga namang secured. 2 beses itong tatahiin para hindi maglagas. At saka lalagyan ng sticker para ang hawakan ay hindi magaspang. Mabibili ang kanilang walis mula 60 pesos hanggang 180 pesos. Well, depende sa laki. At pwede pang magpa-personalize ng walis, ha? Tuwing Oktubre, ipinagdiriwang sa bayan ng Manito ang Nito Talahib Festival bilang pagkilala sa kahalagahan ng mga damong ito sa kanilang bayan. Nito, kung saan hango ang pangalan ng bayan ng Manito, at talahib na ginagamit naman ng material sa kanilang walis.